Hi mga kasari, welcome sa aking YouTube channel. Ako po si Lizelle Domdom, ang inyong tinderang taga Batangas. Ayan, for today's video, may panibago na naman tayong vlog at ito yung tungkol sa mga dilema ng ating mga sari-sari store. Ayan, problemado ka ba? Isa ka ba doon sa problemado kasi tabi-tabi na kayong may tindahan dyan sa lugar ninyo at hati-hati na kayo ng benta ng mga kompetensya nyo. Give up na ba o laban pa? Isipin mo ba naman mga kasari, pare-parehas lang ng sari-sari store? Ano? Pare-parehas yung paninda, pare-pareho yung presyo. So, paano na? Paano na ang buhay natin na re? So, dito ang common na advice dyan. Syempre, good customer relationship. Yung mga relasyon natin sa ating mga customer, napaka-importante yun kung paano tayo makitungo sa ating mga suki para bumalik sa'yo si customer. Ika nga, ang labanan na lang dito, pabaitan at sa pakikisama, lalo na kung ginagaya lahat ng paninda mo ng kakompetensya mo. Ano? Ang hirap ng makipagkompetensya kung pare-pares na kayo ng presyo, kasi yung iba sa pricing sila, kasi yung iba ay kung ano yung paninda nila. So dito, para balikan ka, siguro dapat mas maganda yung ugali mo. Ano? So dito, at least tatatak ang tindahan mo doon sa mga mamimili mo pag maganda yung pakikitungo mo sa kanila. O big factor din na dapat kumpleto yung laman ng tindahan mo. Pero kung hindi maganda yung relationship nyo sa mga suki nyo, kahit kumpleto yung paninda nyo, baka lumihis din si customer ng daan. Yan yung laging reklamo ng mga natin, kasari natin. Bakit kumpleto naman ako, mababa naman ang benta ko? Bakit dinadaan-daanan lang ako ng mga customer, ng mga tao? Alam nyo ba na may mga ugali yung mga mamimili, mga customer, na mas gugustuhin pa nilang lumayo or dumayo or pumunta sa ibang tindahan kesa bumili sa'yo or sa mga tindahang hindi nila type, kesa makabenta ka at kumita ka. Ang sa isip nila, ang sungit naman doon. Hindi ko na alamin kung meron sila ng produktong kailangan ko, ng item na hinahanap ko. Mas gugustuhin ko pang bumili sa malayo kaysa kumita siya. Yan, ganun yung mga style, minsan mga kamag-anak pa, diga mo. So, aantayin mo pa bang dumating sa punto na ilalako mo na lang yung paninda mo kasi yung dati mong malakas na benta ay humina na. Aantayin mo pa yun, kasari. So, hindi ako against sa paglalako ng paninda. So, magandang strategy yun para mas mapabilis yung ikot ng puhunan natin, ng ating mga paninda. Kaso nga lang, kung yung dahilan ng paglalako mo ng paninda ay napilitan ka lang kasi bumagsak na yung sales mo, kasi nga naging kampante ka na hindi aalis yung customer mo, hindi sila lilipat ng ibang tindahan, na kahit sungitan mo, nandiyan pa rin sila at bibili sa'yo, yun ang akala mo. Ayan, yun ang akala mo. Akala mo okay lang sa customer mo na pag-antayin sila kahit tawag na sila ng tawag. Hindi mo napapansin, paubos na sila ng paubos. Utay-utay na silang lumilihis ng dinadaanan papuntang tindahan. Alam nyo dati, nung babago pa ako nagtitinda, medyo maiksi lang din yung temper ko, yung pasensya ko, doon sa mga customer na makukulit, yung nagmamadali, kahit may mga nauna pa sa kanila, may mga attitude talaga. Diyos ko puro de. Tapos, ang tagal-tagal mamili. Yung sasabihin, pabili ng isang ganyan, pagbigay mo, dalawa na pala. Tapos, naibigay mo na, iba palang item ang gusto, iba palang brand ang gusto. Ayaw pang sabihin ng pabili ng sunsilk, kulay green, isa-isahin pang tanong yan. So, yun, nakasanayan ko na yun. Ngayon, hindi na ako masyadong naiirita sa ganun. May mga customer na masyadong mareklamo, masyadong demanding. Naranasan nyo na ba yan? Medyo nakakairita talaga. Lalo na may time, naiinis ako dati, pag yung binibili ni customer ay galing sa ref, tapos salawahan siya, na paiba-iba yung gusto niyang bilhin. So, ako, bukas-sara ng ref. Doon ako naiirita dati. Kasi tumanim talaga sa isip ko nung bata ako, na sabi sa akin ng magulang ko, wag bukas ng ref, lalabas ang lamig, maaksaya sa kuryente. Yun yung tumatak sa utak ko, na pag laging binumbuksan yung ref, malakas sa kuryente, kaya lagi ako napapagalitan. So dito, dahil ayaw kong tumaas yung bill ko sa kuryente at yun yung pinakauna-unahan nating napakalaking bayarin dito, pag meron akong customer na salawahan kung anong gusto niyang bilhing frozen foods, kung anong gusto niyang bilhing soft drinks, paiba-iba ang gusto, naiirita talaga ako. Sa totoo lang. Tapos, minsan yung mga frozen foods, kahit nabanggit ko na lahat kung anong available ko, gusto nila makita pa lahat-lahat. So, kakalikalin mo pa, ilalabas mo pa. Diba nakakairita? So, para hindi ako mairita, ako na lang yung gumagawa ng paraan. So, nag-print ako ng mga frozen foods ko, nakalagay doon lahat ng mga picture ng mga frozen doon para alam na nila yung itsura ng mga binibenta ko. So, hindi ko na kailangan buksan yung ref ko. Kahit doon sa ice cream, nag-print ako ng bawat produkto na meron ako para kung ituturo nila, alam na nila yung itsura, kung gaano kalaki nakalagay din doon. Sa soft drinks nandoon din, nag-print din ako para alam din nila yung available na laman ng ref ko para hindi na ulit kami paulit-ulit kung ano gusto niyang bilhin. Ayan. Kasi minsan pabili ng Coke, maraming klase ng Coke. Coke 1.5, Coke Kasalo, Coke na ditansan, Coke na mismo. Minsan sasabihin nila mismo. Pag nilabas mo yung mismo, hindi yan yung ditansan, di ba? Mali-mali. Hindi ko alam kung sinong may mali sa amin ni customer. Kaya minsan nakakairita. Ngayon, pinag-aralan ko na yung dapat na attitude ng isang tindera. Minsan napapabili rin naman ako sa ibang tindahan, lalo na kung pupunta ako sa ibang lugar. May pagkakataon na kailangan kong pumunta sa sari-sari store ng iba. So, ang una kong ino-observe talaga yung attitude nung magtitinda.
bukod doon sa kung anong mga tinda niya para magka-idea ako, minsan tinitingnan ko yung mga design ng sari-sari store nila, kung ano yung mas welcoming sa mga customer. Tinitingnan ko yung pricing nila. Minsan nagchichikahan pa kami, hindi nila alam sari-sari store owner din ako at nagba-vlog din. So, yun yung mga pagkakataon. At ang isa kong naobserbahan yung mga ugali ng mga sari-sari store owner. May masungit, may mabait. So, yun. Yung mga mababait, tinatandaan ko kung paano sila makitungo. Na kahit hindi nila ako kilala, chinichika nila ako. Nakakagaan ng loob pag yung mga may tindahan ay magaling makitungo kahit hindi nila kilala or dayo lang. Ibig sabihin, hindi nga nila kilala, magaling sila makitungo, lalo na siguro kung kakilala nila or kapitbahay nila, mas dadami yung suki mo pag ganun. Kasi ang sarap sa pakiramdam bilang customer. Ayun, nararanasan ko maging customer. Kaya alam ko na yung feeling ng isang customer pag siya ay pinakisamahan at siya ay sinungitan. Ang pangit pala sa pakiramdam pag nasusungitan. Minsan naiirita ako sa mga customer ko, pinipilit kong baguhin yun. May time na hindi mo talaga may iwasan na lalo na kung ma-attitude yung customer. Ako ang ginagawa ko, nagpo-poker face na lang ako. Ngayon, na-realize ko kung kaya mong makipagplastikan sa customer, pero mas maganda kung totoo ka sa kanila, yung pakikisama mo, mas maganda. Para mas maganda yung relasyon nyo. Kung kaya mong pigilan yung emosyon mo, pigilan mo kasari. Sabi nga nila, kahit iritang-irita ka na, pigilan mo magsalita ng masama para hindi lumala yung sitwasyon. At least doon, hindi ka makakasakit ng damdamin ng kustomer mo. So, isa pa, kompletohin yung paninda para mas marami kang maakit na customer. Bata, matanda, lalaki, babae. Kung ayaw mo magtinda ng pambata, asus, malaking kawalan yan sa sales mo. Katulad nga ng sabi ko, ang mga bata ang laging inuutusan ng mga magulang nila. Kaya pag yan pumunta sa sari-sari store, ang una agad nilang hahanapin na tindahan ay kung saan may pwede silang bilhin doon sa sukli na ibinigay sa kanila as reward kasi nautusan sila. Kasi yung mga bata, pag di ba inuutusan ng nanay, sasabihin, sa'yo na ang sukli kasi parang reward yun kasi inutusan sila. So yung bata, unang-una niyang tatakbuhan, wala yung pakialam sa price, di katulad ng matanda. Nauunahin kung alin ang mura. Ang importante sa bata kung saan siya may mabibili ng gusto niya. So, ganun din yung mga panlalaki, dapat kompleto din tayo. Kung malakas yung patuka din sa inyo at maraming magmamanok, maraming may alagang manok, so, yun, magbenta ka ng patuka ng manok. Syempre, aalamin mo yung market mo, ganun din ang klase ng ibebenta mong produkto. Pag malapit ka sa school supplies, ayan, print, mga pang-snacks ang pwede mong ibenta. Ganyan lang, kahit saang lugar. Depende yung ibibenta mo kung nasaan ka malapit. Yung iba malapit sa sementeryo. Ayan, bulaklak, kandila, ibenta mo, digaho. Pero the best pa rin talaga yung sari-sari store kasi variety talaga. Sari-sari talaga ang pwede nating ibenta. So, alamin mo yung mga wala sa kakompetensya mo at yun ang ilagay mo sa tindahan mo. Magpresyo ng paninda ng mas mababa kumpara sa kakompetensya. Huwag ka lang pumatol sa price war. Ayan. Pinakamaina, maghanap ka ng murang bilihan para magawa mo yun. Sa ganung paraan, binabaan mo man ang presyo mo, hindi naman na-compromise yung kita mo. Kasama sa good customer service, dapat mukhang mabango lagi para balik-balikan yung suki. Dapat laging maganda, presentable yung tindera. Maganda ring factor na dapat agahan or habaan mo ang oras ng pagtitinda mo. So, dito naman tayo sa marketing, paano ba makikilala ang yung sari-sari store para mas makabenta ka. Gawa ka ng Facebook page ng store mo para mas makilala ka sa lugar nyo. Ayan. Pwede mong i-post doon yung mga paninda mo para updated sila kung anong meron sa tindahan mo. So, mag-post ka sa mga FB group ng lugar nyo or mas maganda ikaw ang gumawa ng FB group para ikaw yung admin para mas madali sa'yo mag-post. Hindi katulad pag iba yung admin, i-decline pa yung post mo. So, lahat ng yan, good service, kompletong paninda, mas mababa ang presyo. Alam nyo na effective yan lahat pero na-try nyo na ba yung good relationship sa mga competitor nyo? Pinakamaganda pa rin kung ayos yung pakikisama nyo sa customer ay dapat ayos din yung pakikitungo nyo doon sa kakompetensya nyo. Yung tipong yung wala sa'yo, ituturo mo sa iba at ganun din sila sa'yo. So, yung competitor ko dito, sinasamahan pa talaga nila yung mga tao na hinahanap yung pwesto ko. Sinasamahan pa nila papunta dito. Or pag may nagtatanong ng load dahil wala silang load doon sa tindahan nila, tinuturo nila dito sa akin. So, minsan, chinachat pa nila sa akin, ganun-ganon, na may nagpapa-Gcash. So, ako naman, dahil nauna ako magtindahan sa kanya, tinuturuan ko siya ng mga tips. Pinapayuhan ko siya na dapat laging open yung store niya, dapat consistent laging open. Kasi minsan napapansin ko, sa akin namimili yung mga suki niya. Kasi kanya-kanya kami suki, lalo na yung mga kapatid niya. Siyempre, sa kanya na yung bibili. So, nagtataka ako, bakit sa akin bumibili? Kaya natatanong ko, nasan yung magtitinda doon sa inyo? So, wala daw, sarado daw. Kaya dapat, ganyan, consistent dapat yung pagbubukas ng tindahan. So, parang ang gaan sa pakiramdam na yung pag wala dito sa tindahan ko, yung items na hinahanap nila, sabi ko, try nyo doon sa kabila. Ayan, tinuturo ko talaga sila doon. Yung iba kasing customer ay nahihiya na lumipat sa iba. Kaya ang ginagawa ko, ako na mismo yung nauunang magsabi sa suki ko na magtanong doon sa kabilang tindahan. Saka, sana wala nang inggitan. Ayan, wala nang siraan. Ayan, sa susunod kong vlog, itatry kong i-share ang pakiramdam
pakiramdam ko nung first time ko magkaroon ng kalaban dito. Hindi pa ganun kasi ka-matured yung ano ko, yung isip ko nung unang-una ako nagtindahan. Masyado kong didibdib talaga. Ayan. Kalaban talagang tingin ko sa kanila. So, ayan. Advice ko, tignan mo yung paninda mo. Huwag yung paninda ng iba. Mag-focus ka sa negosyo mo, huwag sa negosyo ng iba. Mamaya, lagi ka na lang naka-observe sa kanila. Sila naman walang pakialam sa'yo. Ayan. Sila tuloy-tuloy lang, ikaw na stuck ka na. Ikaw na didistract ka na sa kanila. Kaya hindi mo mapalago ang tindahan mo kasi lagi ka na lang nakabantay sa kanila. Ayan. Mag-focus ka na paluguin ang sari-sari store mo. Malaking factor na magaling kang makiramdam, mag-estimate ka ng mga paninda mo kung alin ang magugustuhan at tiyak na bibili ni customer. Kahit bago pa yung produkto na itatry mo. Ayan, kailangan marunong ka makiramdam na ito siguro, pag binili ko to, mabenta to sa sari-sari store ko. Dapat magaling ka sa ganun. Dapat kilala mo yung mga taste ng mga customer mo. Hindi basihan na puno ang isang tindahan ay malakas itong bumenta. At akala nyo, ang maliit na tindahan na konti ang laman ay mahina ang benta? Nagkakamali kayo dyan. May mga store owner kasi na sa isip nila ay mapuno lang nila yung tindahan, okay na. Hindi sila nakiramdam kung ano yung malakas dun sa lugar nilang produkto. Hindi sila nagmasid kung ano ba talaga ang mabenta, kung ano ba talaga ang bibilhin ng tao sa tindahan nila. Hindi nila alam yung taste ng kanilang mga customer. Paka-importante yon. Ayan, for example, dito sa alak. Bawat lugar, iba-iba ang gustong bilhin ng mga magiinom. Dito sa amin kasi Hinebra ang mabenta. Pero sa ibang lugar, mabenta yung Tanduay, dito hindi. Sa ibang lugar, mabenta ang Emperador, dito hindi. Dito Red Horse at Gin. So, ikaw, na nagtanong ka sa FB group at hindi sa mga kalugar mo kung anong mabentang alak, at sinunod mo sila, at sinabi nila ay ang mabenta sa kanila ay Tanduay, pero dito naman sa inyong lugar ay hindi naman pala mabenta yon. So nag-ista ka ng marami, i-display mo yon at nagustuhan mo, punong-puno ang iyong tindahan. Hindi mo alam na hindi pala yun mabibenta. So iba pala yung gusto ng customer mo. Ang gusto pala Alfonso, ang gusto pala ay Hinebra. Kaso wala ka ng stocks. Ending, pag may bibili sa'yo, wala kang maibibenta. At wala ka na ring maibili kasi natenga na doon sa produktong mali mong naibili. Kasi lahat ng puhunan mo, doon mo na lahat inilagay sa isang produkto. So, hindi yun mabibili. Alangang ipilit mo yun doon sa customer mo, hindi yun yung type nilang inumin. Samantalang dito tayo sa maliit na tindahan, kahit anong bilhin ng mga customer ay meron siya. Nakakapagbenta siya. Kasi sa umpisa pa lang, alam na niya yung taste ng customer. Kaya nga ang payo ko doon sa mga nag-uumpisa magtindahan, kung meron kayong 20,000 dyan na panimulang puhunan, kalahati muna ang ipamili nyo or magtira kayo ng cash on hand. Bilhin nyo muna yung mga basic needs or yung pwede nyo rin gamitin dyan sa loob ng bahay nyo para if ever hindi mabili, ikaw na lang mismo ang gagamit. Syempre, babayaran mo din yon. Ayan, para walang lugi. Ang mahalaga lang, mamili ka muna ng panimulang pagtitindahan mo para may mai-display ka. Tapos, pag may hinahanap si customer na produkto at wala ka pa noon, ay ilista mo. Para sa susunod, mabili mo na yun hanggang makumpleto mo yung paninda mo. Ayan, ang advantage lang kasi minsan, mas marami kang puhunan kumpara doon sa maliit ang puhunan ng sari-sari store. Palibasa maliit yung kanyang puhunan, ayan, pinagkasya niya ng gusto at minaximize niya yung puhunan niya para makumpleto niya yung variation. Ako kasi dati, nung nag-uumpisa ako mag-sari-sari store, napakaliit lang talaga ng aking puhunan, 3,000. Pinilit ko lang talaga na lahat ng variation ay meron ako doon sa sari-sari store ko kasi nga napakaliit. Hindi ako pwedeng bumili ng isang kahon. So, per piece lang ang nabibili ko sa halagang 3,000 na puhunan. So, kahit papano, nakumpleto ko naman at ang mga produkto na maaaring mabenta sa akin, inuna ko yung mga mura para mas marami ako ma-display sa sari-sari store ko. So, yan lang mga kasari. Sana nagka-idea kayo sa aking tip. Ayan, sana ay may apply niya sa inyong sari-sari store at huwag tayo masyadong magreklamo. Ayan, pray lang ng pray para umasenso tayo. So, hanggang dito na lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Salamat mga kasari. Bye-bye. Happy selling. God bless.